Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Pero, sa nangyayaring ito, Nald, sa tingin mo, para kasing sobra na yung kapal ng mukha nitong tracing senador, parang walang lilipat dun sa 11 eh. Kahit si Escudero, ang kondisyon niya, lilipat siya kung siya ang magiging Senate President. At may bit-bit siyang dalawa. Ay dahil hindi naman pumayag yung 11, kasi sabi nga ni Rapi Tulfo, kain suka naman yan, grabe naman yan ganyan. Pero anong posibilidad na magkaroon pa rin ng parang kasing ang lumalabas ngayon, Nald, mantinihan na ng Nandun pa rin, attorney, no? Una, may dalawa kang bilyar. Di ba? Ang problema, seryoso yung kaso ni Camille. At pwede pang mismo si Mark makasuhan. No? Kaya it can go either way. Pwedeng kabahan sila, tawid na sila. Di ba? Pwedeng magmatigas sila, iwan na sila ron. Dahil binigay ni Alan Peter sa kanila yung mga juicy chairmanship ng mga committees. Di ba? So, yan. Either way yan. Ikalawa, si Loren. Kaso, galit na galit sila Soto at si Ping sa kanya. Dahil hanggang last minute, kasama siya sa meeting . Yung pala, nag-i-spy na pala siya. Kaya galit na galit. Yung dalawa. Oo. Pero yung sa mga lesser evil, baka mas lesser evil sila. Diba? Dahil yung tatlo, yung Cayetano, Jinggoy, at saka si Joel, talagang kwan yun. Talagang may PI na yun yung dalawa. May preliminary investigation na yun Madali na yun Di ba? Mauuna si Jinggoy. No? Kaya, ibig sabihin yun na malinaw na kain suka. Nald, si Jinggoy, Si Jinggoy, ang status ng kaso niya, tapos na yung PI, may resolution na yung DOJ. Yes. At nag-recommend na ang DOJ sa ombudsman, i-file nyo na yung kaso. So, rine-review na lang ng ombudsman. Ang ombudsman, hindi na siya magsasagawa ng PI. Kasi dineputize niya yung DOJ. Dineputize niya. Kasi tambak na yung kasong hawak ng ombudsman. Dineputize niya yung DOJ. Kayo na ang magsagawa ng preliminary investigation kay Villanueva, kay Bunuan, at saka kay Revilla, pati yung kay Jinggoy. So, ang hindi lang i-deputize, ibinigay sa DOJ yung kay Martin at kay Cheese. Kaya yung kay Martin at kay Cheese, ang nagpi-PI ngayon, ombudsman. Pero yung kay Jinggoy, tapos na yung PI, may resolution na. At ang rekomendasyon ng DOJ, filing ng plunder kay Jinggoy. Ngayon, ang ginawa ni Jinggoy, parang nag-AMR, pero mahirap na yan. Ano na lang yan? Ano na to? Ito nang si Jinggoy ang mauuna dito at saka si Joel. Kasi nauna yan sa mga nagpiniay ng saka si Bunuan. Ito yung mga mauunang ito kasing kay Cheese, PI ito, nasa PI stage. Pero yung kila Jinggoy at Joel, tapos na ang PI. Kaya na yan. Anytime, kulong na yan. Oo. Tapos nag-negotiate pa, mga ugok. Nag-negotiate pa. Paano kung si Marcoleta ang bumaliktad? Kaya bang i-dribble yung kaso niya? Mahirap Sworn testimony niya mismo Diba? Paano mo i-dribble yan? Paano mo yan uupuan? Kaya public na halos lahat ang siyam. Halos lahat ang siyam. Ubus yan. Ubus yan. Yan yung sinasabi ni ang pagmamalaki naman ni Roque, Nald. Okay, kahit pa makasuhan ng maraming mga senador na pro-Sara, hindi pa rin daw makukuha yung 16. Tapos na yon, no? Pag makulong yung 9 o yung 6, wala na yung wala na yung impeachment. No? Wala na yung impeachment. Pero
lalabas yung ebidensya. Mm. Lalabas yung ebidensya. Di ba? Yun sana Nald, yung nire-remedyohan ni Marcoleta. Na ang gusto ni Marcoleta sa proposal niya, amendahan ang rules ng Senate na kahit wala ka, nakakulong ka halimbawa, or nagtatago ka, or na ano ka, pwede ka pa rin makaboto. Yun yung ano. Kasi Pero ang purpose niyan, hindi yan kagad mangyayari, attorney. Pupunta pa yan sa Committee on Rules eh. Tapos, after ng Committee on Rules, pupunta yan sa plenary. Pagdedebatihan dyan. No? Tapos, either way, ay pwede pa yung umabot sa Supreme Court. Ano, ang kwan kasi, ang rules, yung mga major decision, hindi pwede. No? Hindi pwede. Nangyari lang yan during COVID eh. Doon lang nagkaroon yan eh. COVID kasi noon eh. No? Yun yung first time na nangyari yan. Ang gusto niya na, Nald, di halimbawa kasi, di ba, magmo-motion ang prosecution. Isubpina ang mga bank records. Di ba? O di siyempre magbubutuhan. Magbubutuhan yan. 50% nila, yun ang gusto nilang harangin. Kasi ang sabi mo nga, di ba, sabi mo, kahit hindi makonvict si Sara, pero malalabas ang mga ebidensya. Actually, doon sa Justice Committee, na ano na tayo sa nakikita natin. Pero alam naman natin yung limitation sa Justice Committee. Marami pang mga ebidensyang hindi sinubpina, hindi nilabas. Tulad ng mga bank records. Ano yan? Inaasahan na sa trial na lalabas. Ang gagawin sana nila, kahit nakakulong na ang majority ng mga mayorya ng mga senador na kakampi nila, buboto para hindi mabuksan. Pwede nilang harangan yung ebidensya. Pero ang isang layunin nila dyan, para sa Senate presidency. Dahil para bumoto ka sa Senate presidency, para bumoto ka sa mga chairmanship ng mga committees, kailangan present ka eh. Kailangan present ka. Yun yung unang gusto nila. Kalawa, yung ebidensya. Tama ka ron, attorney. Pero yung una nilang gusto mangyari, no, ay makakaboto kahit Zoom para mapigilan yung pagtanggal sa Senate President. Para mapigilan yung pagtanggal sa mga chairmanship ng mga committee. Yung chairmanship kasi ng mga committee, kailangan dyan ay kahit 12 pwede. Yung pagpalit ng Senate President, kailangan 13. Kailangan yung majority nung total numbers ng senador. No? Yon. Pero yung mga chairmanship, total number, majority nung present. Kaya ano talaga, no? Mahirapan silang solusyonan yung mga problema nila na yan. Dahil nga dito sa mga kasong kinakaharap nila. Ang malala kasi dyan, hindi lang isa or dalawa. Halos lahat ng ng mga nasa mayorya na itong mayorya ngayon. Kaya lang talaga lang nahihirapan magpalit ng liderato kasi pakapalan na to ng mukha. Kumbaga sila, kahit na masira ang reputasyon ng Senado, baliktad nga eh. Ang concern nitong mga solid block na 11, i-repair ang na-damage na reputasyon ng Senado. Yan ang laging sinasabi nila Kiko, nila Risa, nila Win Gatchalian, nila Rapi Tulfo, sa ni Ping Lacson. Nagkakaisa. Kahit nga yung dalawang senador Nalda, matindi rin pala ang ginagawa ni Cayetano. Imaginin mo, lahat inopera na maging majority floor leader. Kahit kay Lito Lapid inoper. Buti walang bumigay kay JB inofer. Kay JB, oo. At pero yung imaginin mo, attorney, yung pinakamatibay, pinakabeterano, pinakamatapang na senador diyan, si Ping Lacson. Kahapon inamin niya, no? Sobra siyang dismayado sa nangyayari sa institusyon ng Senado. Nag-isip siyang mag-resign. No? Ang tigas-tigas na niya, ha? Biro mo, nag-isip mag-resign. Ano daw kasi talaga eh. Kumbaga, actually, ang sabi niya, matagal na panahon na ang nakakahiya ang House. Kasi pag sinabi mong House, nandyan yung mga buwaya na mga kurap. Correct. Pag sinabi mong Senado,
At least yan yung medyo may wisdom, matitino na mga kumbaga, pag sinabi mo nung panahon ng mga Senado, mga Salonga, Jokno, Tanyada, kahit naman nung unang taon ni Cory, yung unang taon nung 1987, 88 na na-elect na mga senador, o di syempre mga sila Ginguna, Gonzales, di ba? Yung mga sila Tanyada, Wigberto, Salonga, kagalang Pero itong senadong ito, matindi. At ito na nga, nakita sabi ni Senador Ping Lacson, sa tagal niya sa Senado, itong senadong ito ngayon, talagang sirang-sira kaya nahihiya na daw siya Nahihiya siya, kaya naiisipan niya na sanang mag-resign. Kaya lang, sinabihan siya ni dating Senate President Soto, wag naman, wag ka naman mag-resign. Pero Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.